Bagong kalokohan ng China, mga sangkay, huli at bistado na naman. Okay, pag-usapan po natin ito. Ayaw tayong tigilan ng mga singkit na to eh. Hello, what's up? Sa lahat po ng mga solid sangkay na andito na naman, sumusuporta, nanunood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, bago po tayo magpatuloy, binabati ko muna ang aking insan na si Ria. Happy birthday. Pagpalain ka ni Lord at naway dumami pa yung mga baby. Hindi. Dumami pa yung blessings. No? At syempre, miss ka na ni Lord. So ito, ayun, happy birthday at kita-kits, okay? Ito na nga guys, ito na naman po, itong China, no? May ginawa na namang kalokohan. Anyway, bago tayo magpatuloy mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to, may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nasa Facebook, huwag nyo kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito yung China mga sangkay. Ito na naman, may bago na naman silang kalokohan. Ito po, China Coast Guard. Naglagay daw po ng floating barrier sa Scarborough Shoal. Ito ang China Coast Guard daw po ay nag-install ng floating barrier, nakalutang po na barrier mga sangkay, doon sa southeast portion ng Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Pinipigilan daw po nito yung mga Filipino fishermen o mga mangingisda na pumasok sa area at mag-conduct po ng pangingisda. Ayon po ito sa Philippine Coast Guard. Ewan ko ba sa Chinese? Bakit kaya sila ganyan, no? Ewan ko. Ay, nako. Ay, tayo tigilan talaga nitong mga ano. Sabi po dito mga sangkay, the PCG said the floating barrier which has an estimated length of 300 meters was discovered by personnel of PCG and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on Friday, September 22, while on board Dato Bangkao to conduct a maritime patrol mission in Baho de Masinloc. So, talagang huli. Huling-huli po. Ayan po, mga sangkay, ito po yun. Ito po yung nilagay nila. Kasi nga daw, kanila. Ito nga, mga sangkay. Ito ba yung sira ng mga corals? Ayan po. Diba ko ba sa China, no? Talagang totoo talaga ata na ano sila eh. Next time yan, pag-usapan natin yan. Sabi po dito mga sangkay, more than 50 Filipino fishing boats, sabi po dito, engaged in fishing activities were found by BFAR at the vicinity of Baho de Masinloc during the routine maritime patrol. So marami-rami din po sila, no? At ayon po dito mga sangkay, namigay daw po ang PCG, yung Philippine Coast Guard, ng mga, halimbawa, yung gas ba tawag doon, tapos mga pagkain daw, mga sangkay, para masustain yung kanilang araw ng pangingisda. Okay, mabuhay po kayong lahat na PCG. So, ayon po dito mga sangkay, the CCG or the Chinese Coast Guard crew allege that the presence of the BFAR vessel and Filipino fishermen violated international law and the domestic laws of the People's Republic of China. Ayan na naman sila. Pero sa international, ayaw po nilang tanggapin eh. Ano yung batas nila? Batas lang nila. Hindi batas ng international eh. So, the BFAR, ito, nag-respond po yung Pilipino. The BFAR vessel responded to all radio calls and explained they were carrying out a routine patrol within the territorial sea of Baho de Masinloc. The CCG vessel then maintained a safe distance and moved away upon noticing the presence of media personnel aboard the BFAR vessel. Oh, ano yun? Kinabahan sila? So, ayan, mga sangga, ito po yun. Makikita po natin, nakalutang. Ayaw po talaga tayo tigilan ng China no? Talagang, naghahanap po sila ng, gulo. So, ewan ko, mga sangkay, ano po ang pwede natin gawin dyan? Pero sa ngayon talaga,
sa panunungkulan ng ating presidente na si BBM, medyo mahigpit po ngayon ang ano eh. Do sabi pa rin po ni Bongbong Marcos na kaibigan, yung kanyang foreign policy ay kaibigan pa rin po ang lahat at wala po siyang kinakalaban. Pero ngayon ang China, mga sangkay, mukhang meron pong girian. Kasi, as we can see naman, mapapansin naman po natin, maging po yung mga senador, no, nagsasalita na po, laban po sa China, sa ginagawa nila. At ito namang China, mga sangkay, hindi na rin po nakapagpigil, nagsalita na rin po laban sa Pilipinas. So, mayroon na pong banggaan na nagaganap sa pamamagitan po ng mga daldalan. Daldalan pa lamang po, mga sangkay. Wala pa yung... Wag naman po sana humantong sa bakbakan. Dahil yun, mas nakakakaba, mas nakakatakot po yun, mga sangkay. So, sana ma-resolve po ito sa pamamagitan po ng pag-uusap, no? Hello. So, ganun pa man, mga sangkay, ito po yung nabisto ng mga Pilipino. Naglagay, kasi nga daw, kanila yung dagat na yan. Ngayon nga, inaakyat na po nila yung ano, di ba? Buwan. Baka angkinin na rin po nila yan. So, ito, panoorin po natin, mga sangkay. Ay, teka lang, may ads. Tanggalin po muna natin yan. Ay, dalawa. Dinocument daw po ng ang insidente na ito na i-record ng PCG. Good job. Philippine Coast Guard at BFAR ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Bajo de Masinloc. Nakatutok si Mav Gonzalez. Iligal at delikado sa mga mangingisdang Pilipino ang floating barriers na nilatag ng China Coast Guard sa southeastern portion ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. Ayan, mga sangkay. Illegal at delikado pala ito. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Wow, ang galing. Talagang na sila agresibo na ngayon no? Pinagbabawalan nila yung mga mangingisda na Pinoy na mangingisda sa sariling teritoryo natin. China, ano ba? Kailan nyo ba titigilan yung Pilipinas? Ang lawak-lawak na nga ng lupain nyo, gusto nyo pa, inyo na yung karagatan. Dinokumento raw ito ng PCG Ayun. at iniulat sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ayun. Pinapaubayan na raw nila sa DFA at DOJ ang gagawing legal at diplomatic action. Umiinit, mga sangkay, umiinit. May underwater survey na rin ang PCG na iginiit na hindi nawala sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc. Okay. So, hindi nawala sa kontrol ng Pilipinas. Good news yun. Si Senate President Juan Miguel Zubiri hiniling sa PCG na agad alisin ang illegal na floating barriers. Ito pa lang daw ang na-monitor ng PCG na floating barrier ng China. So, ang tanong dyan, kung tatanggalin ng kaya bang talagang, abangan mo natin kung tatanggalin po talaga ng mga Filipino Coast Guard. May minomonitor pa raw ang PCG na ibang maritime features Eh, tingnan nyo to, Kung di ba naman may mga saltik tong mga to? ating exclusive economic zone para makita ang kondisyon sa ilalim ng tubig. Ang BRP Sindangan at BRP Cabra naman ng PCG, pabalik na sa Puerto Princesa mula Rosul Reef at Escoda Shoal. Muli silang kumuha roon ng mga bagong video na ipadadala sa UP Marine Science Institute para malaman ang lawak ng pagkasira ng mga bahura. Yan na. Isa pa yan sa pinsala na ginagawa ng China. Mahiya-hiya naman sana sila. Kaugnay sa sinabi ng China na nagdudulot daw ng polusyon ang BRP Sierra Madre at lumilikha lang daw ng political drama ang Pilipinas. We don't do drama. We produce factual events. Correct. Hindi drama yun Nakikita po natin drama yun kung wala pong ebidensya. Kung mayroong ebidensya, nakita po natin, may mga video, may mga pictures, nasira yung mga corals dyan. Dahil sa mga malalaki po nilang barkong pandigma na paali-aligid.
So, hindi po yung political drama. Naglalatag po ang PCG dito ng totoo na mga pictures, mga larawan ng ginagawa po ng China. Truthful narratives. We don't make up stories. Para sa GMA Integrated News, So, ano po ang inyong opinion mga sangga sa panibago na namang kalokohan ng China? Naaasar na ba kayo? Just comment down below. And now guys, pag-subscribe itong bago kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.